Patuloy pa rin po ang drama sa Senado. Araw-araw na lang may bagong episode itong mga senador na to. And this time, ang pagkaka-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Pero bakit parang moment ito ni Estrada agaw eksena si Alan Peter Cayetano? Pero bago po tayo magpatuloy, isang shout-out po muna tayo kay Divine Joy Ilong. Shout-out sa mga taga-Abra at Kalinga. At galing sa ating suking si Fernan Roda, shout-out po sa Batch 96 SJA Academy. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa ating munting programa. Okay, kanina po, bago po hulihin si Senator Jinggoy Estrada, nagpa-press con po siya. And wow, talagang kasama niya sila Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Camille Villar, at ang majority block. Pero alam niyo ba, na nasamahan nila si Jinggoy Estrada sa press con nito, pero hindi sila sumipot sa session sa Senado. Mas importante pa yung masamahan nila si Estrada sa kanyang press con kesa dito sa totoong trabaho nila, yung mga kailangan nilang harapin dyan sa Senado. Kung nag-walk out yung minority dati, sila naman ngayon, no show. Part ng speech ni Jinggoy Estrada, I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Dapat naman. Dapat itong si Senator Bato de la Rosa, tularan mo itong si Jinggoy Estrada. Hindi siya hihingi ng Senate custody at hindi niya gagamitin ang Senado bilang panangga daw laban sa mga aligasyon sa kanya. And he will not yield to threats. He will not be intimidated and he will not be pressured into surrendering his independence of judgment. Okay na sana yung speech ni Jinggoy Kaya lang, pinasukan pa niya ng maraming beses po akong inalok na talikuran ang majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Sige nga, pangalanan mo nga, Jinggoy, kung sino-sino yung maraming beses kang inalok na talikuran mo ang majority. Sige, dare. Pero sabi naman ni Jinggoy, kung sino-sino daw yung mga nag-alok sa kanya, abangan daw. Abangan sa susunod na kabanata. Nako, Jinggoy, uhulihin ka na at ikukulong ka na, nagpapatawa ka pa? Abangan sa susunod na kabanata. Moment mo to Dapat ngayon pa lang, sinabi mo na kung sino-sino yung mga tumawag sa'yo o nag-alok sa'yo na lumipat ka sa minority. Parehong-pareho talaga kayo. Birds of the same feathers talaga kayo, nila Amy Marcos, nila Marcoleta, nila Alan Peter Cayetano. Maglalabas kayo ng intriga, wala naman kayong maipakitang prueba o ebidensya. Di ba yan din ang sinabi ni Amy Marcos a few days ago? Na marami daw ang kumakausap sa inyong mga kasamaan para lumipat sa kabilang kampo. Pero wala naman silang masabing pangalan. So yan din ang dialogue ni Jinggoy Estrada. Maraming beses po akong inalok na talikuran. Pero sorry, hindi ko masasabi sa inyo ang mga pangalan. Kung gusto nyong malaman, abangan sa susunod na kabanata. Bakit? Magkakaroon pa ba ng susunod na kabanata? Nakakulong ka na. So itong mga kasamahan ni Jinggoy, andun lang sa isang sulok. Si Amy, si Marcoleta, si Alan Peter Cayetano. At makikita nyo sa kanilang mga muka, yung pighati na nararamdaman nila noong mga oras na yon. Buti nga, hindi nag-live si Amy Marcos Hindi siya nagpaka-vlogger. Hindi niya sinabi yung kanyang famous lines na, ano ba yan? Iniisa-isa na kami. Una si Bato, ngayon naman si Jinggoy. Ano ba to? Diba? Pero makikita mo naman yung lungkot sa kanilang mga mata, sa kanilang mga muka. Siguro iniisip-isip nila Marcoleta, nako, seryoso na yung gobyernong ito. Una nang inaresto si Jinggoy, susunod na kaya ako? Teka muna, hindi pa yata susunod si Marcoleta Ang susunod pa yata at hinog na daw ay itong si Joel Villanueva. So, paano ba yan? Ang majority? Hindi na majority dahil ang bilang po sa Senado ngayon ay 11-11. Kaya itong sinusulog nila na online voting, mukhang hindi na po matutuloy.
Kaya nga nagmamadali sila Cayetano na dapat maipasa nila kagad yung online voting dahil nararamdaman nila na iisa-isahin na talaga sila. Kaya lang, huwag niyong isa-isa sa gobyerno kung bakit kayo iniisa-isa. Dahil yan, kasalanan niyo yan. Ginawa niyo yan, ngayon pagdusahan niyo. Tulad itong kaso ni Jinggoy Estrada, 2025 pa yan. Pinag-uusapan na si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Bong Revilla. Nauna na nga si Bong Revilla. Pero teka muna, bakit nung kay Bong Revilla walang ganito? Bakit hindi kayo nakidalamhati nung inaresto si Bong Revilla? Kasi si Bong Revilla kaalyado at katikit ni President Bongbong nung nakaraang eleksyon. O di ba? Pagpapatunay lang yan na walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado, kung may nagawang kasalanan, depensahan ang sarili sa korte. Kasi hanggat hindi pa naman po sila convicted, hindi pa natin pwedeng sabihin na sila ay talagang may sala. Dahil alam po natin na innocent until proven guilty. So, siyempre, itong sila Jinggoy Estrada, sila Marcoleta, sila Joel Villanueva, you will have your day in court. Pero, huwag niyong isisi yan kay President Bongbong Marcos na yan ang naratibo nila Jaime Marcos. Pilit nilang itinuturo kay President Bongbong Marcos na ginigipit sila, political persecution, harassment, iniisa-isa. Kasalanan niyo yan Magdusa kayo. At least ngayon, binibigyan kayo ng due process. Humarap kayo sa korte, patunayan nyo na wala kayong kasalanan, so ito na ang pagkakataon para linisin nyo ang pangalan nyo. Hindi ba, Marcoleta? Kung ano-ano sinasabi mo, samantalang ikaw mismo umamin sa isang programa dyan sa SMNI na nakatanggap ka ng donasyon. At ano pa sinabi mo, wag daw isulat ang pangalan nila dahil yun daw ay utang na loob. Anyway, sa susunod pa naman yung story ni Marcoleta Ang susunod pa ay si Joel Villanueva. So ngayon, nung huhulihin na itong si Jinggoy Estrada, umiksena na itong si Senate President. Hindi man lang niya ibinigay na lang kay Jinggoy Estrada yung spotlight. Kailangan talagang siya, sa kanya, nakatuon ang spotlight. O nagkaroon patuloy sila ng altercation ni John Vic Remulla. Dahil ang gusto ni Cayetano, siya ang maghahatid sa labas. Maghihintay itong CIDG o yung mga huhuli kay Jinggoy Estrada sa labas ng Senado. At si Cayetano ang maghahatid kay Jinggoy palabas. O hindi pumayag si John Vic. Tapos sasabihin ni Cayetano, never pang nangyari yan na may hinuli dito sa Senado. Kahit na si ganito, pinaglaban na si ganyan, o ano-anong sinasabi niya. Hindi siya umubra kay John Vic Remulla. Oy, salute ako sa iyo ngayon, John Vic Hinuli yung dapat hulihin. Sinabi ni John Vic kay Cayetano na parang hindi na uubra yung gimmick mo. Dahil nung una, pinatakas mo na si Bato de la Rosa. Hindi na sila papayag na maulit-ulit. Paano ba naman ang gusto ni Cayetano? Sa labas yung mga CIDG, tapos siya ang maghahatid kay Estrada sa labas, doon daw sila hulihin. Dahil hindi pa daw nangyayari sa history ng Senado na may hinuling senador sa loob mismo ng Senado. Wala pa nga ba talagang nahuli sa loob ng Senado? Sabi po dito, September 25, 2018, aresto sa Senado. Hinuli si Trillanes ng mga operatiba ng Philippine National Police sa mismong loob ng Senate of the Philippines sa Pasay City. Ito ay matapos ipawalang bisa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang amnestiya na iginawad sa kanya at ipaaresto siya. Isa pa, hinuli si dating Senador Laila de Lima sa loob ng Senado ng Pilipinas sa Pasay City noong umaga ng February 24, 2017. Siya ay inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police at dinala sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. O ano, Cayetano? Kaya ka nawawalan ng kredibilidad sinungaling ka Abogado ka pa naman. Pero gusto mong paikutin ang mga ulo namin na maniwala na wala pang naaaresto sa loob ng Senado. Ano itong dalawang ito? Kaya si Cayetano, wala na pong naniniwala dyan Puro kasinungalingan na lang siya. Sa bagay, yan naman ang ginagawa ng majority ngayon Puro kasinungalingan na lang. So habang nagbubulid sila ng kasinungalingan, lalo lang silang nalulubog sa lusak. Pero talaga bang hindi pwedeng hulihin ang isang senador sa loob ng Senado? Sabi po rito,
hindi maaaring arestuhin ang isang senador sa loob ng Senado habang nagpapatuloy ang sesyon. So totoo pala, hindi maaaring arestuhin ang isang senador sa loob ng Senado. Ngunit, so ito na yung ngunit para lamang ito sa mga kasong mababa ang parusa. Ayon sa Article 6, Section 11 ng Saligang Batas ng Pilipinas, may proteksyon sa mga mababang kaso. Ang mga senador at kongresista ay hindi maaaring arestuhin habang sila ay nasa sesyon para sa mga kasong may parusang pagkakulong na 6 na taon o mas mababa. O solusot na sana si Jinggoy Estrada doon. Kung bababa sa 6 na taon ang parusa niya. Ano ba ang kaso ni Jinggoy? Plunder. At ayon dito, walang proteksyon sa mga mabibigat na kaso. Maaari silang arestuhin kahit kailan kung ang krimen ay may parusang higit sa 6 na taon na pagkakakulong. Plunder yun Mabigat pong kaso ang plunder. Kaya, Alan Peter Cayetano, abogado ka pa naman. Sabi ko sa inyo nakakawalang tiwala ang mga abogado na napupunta sa kwadra ng mga Duterte. Kasi pilit nilang tinitwist ang batas. Yung mali, gagawing tama. Yung tama, gagawing mali. So, Alan Peter Cayetano, namumuro ka na talaga sa taong bayan. Puro ka kasinungalingan. So, itong mga kaalyado ni Estrada, sambakol ang mga muka. O meron bang umiyak dyan? Ito yatang si Camille Villar umiyak dahil nananalangin siya, praying for Senator Jinggoy and his family and all of us. Tama ka, Camille Villar. Kailangan niyo talaga ng mataimtim na panalangin. Dahil iniisa-isa na kayo. Hindi dahil sa gumaganti ang gobyerno, kundi talagang may mga kasalanan kayo na matagal nang iniimbestigahan. At dumating na yung araw ng pagtutuos. Kaya kahit na anong sabihin nyo sa majority na kayo ay pinapersecute, kayo ay hinaharas, kayo ay pinopolitical ek-ek, sa korte na lang kayo magpaliwanag. Meanwhile, habang nagaganap itong drama sa pagkaka-aresto kay Jinggoy, meron naman palang magiging sesyon ang Senado. 5 o'clock yata ang usapan. Pero hindi sumipot ang kahit na isa sa majority. Gantihan lang? O natatakot sila? Dahil baka makudita si Peter Cayetano. Pero huwag siya mag-alala. 11-11 ang puntos ngayon. So, it's a tie. Kaya lang ang mangyayari dyan, si Alan Peter Cayetano ay parang magiging hari na walang trono. Dahil sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, king without a kingdom. He has no control over the Senate. There is only 11 votes. So Alan Cayetano cannot pass a measure because he will have to have the support of the majority. Wala na ng majority. Nabawasan na ng 2. So 13 minus 2, 11. Mababawasan para Marcoleta, Chis Escudero. Dahil si Bato, oras na lang po ang binibilang. Meron pang Bongo na meron possibility na susunod si Bato de la Rosa sa dahig. Yung magkapatid na Villa, hindi ba may kaso yung pamilya nila? Ano ba yan? Sama-sama na kayo talaga sa majority. Lahat kayo may mga kaso. No wonder. Kaya pala gusto nyo dyan magsama-sama dahil umaasa kayo na si Sara Duterte ang mananalong presidente sa 2028 at oras na manalo siya, absuelto kayong lahat sa inyong mga kaso. Yan ay kung mananalo pa si Sara Duterte. So, kung ano man ang balak ni Alan Peter Cayetano kanina kung bakit gusto niya na sa labas maghintay yung CIDG at siya ang maghahatid kay Jinggoy palabas ng Senado at doon daw sa labas sa hulihin at arestuhin, hindi po siya nagtagumpay. Kung meron man masamang balak kanina si Cayetano, sorry ka, ano akala mo, maakadalawang beses ka? Napatakas nyo na si Bato de la Rosa? Patatakasin nyo pa si Jinggoy? Hindi mo na mauuto ang taong bayan, Alan Peter Cayetano. Basang-basa ka na namin. So, sino-sino na lang ang natitira sa Senado as of June 1, 2026? Ang mga nasa majority, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Chis Escudero, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla at si Bongo.
At ang mga nasa minority, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Miguel Zubiri, at JV Ejercito. It's a tie. Pero teka muna, ano itong nabalitaan natin? Na pinatayan daw ng aircon at wifi itong minority group. Kasabay na siyempre yung mga taong sasaksi sana sa sesyon kanina sa Senado. Kaninong basbas naman kaya ang ginawang pambabastos sa mga taong naghihintay sa majority para sa kanilang sesyon na very late na nung sinabing wala daw magiging sesyon kayong araw na to. So with equal numbers, 11-11, meron nga bang mag-over the backward from the majority to the minority? Tulad ng sinabi ni Jinggoy Estrada kanina, abangan ang susunod na kabanata. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiag nina.